Pasado na sa second reading ng Senado ang panukalang Magna Carta for Barangay Health Workers. Isa sa mga layunin ng Senate Bill 2838 ang bigyan ng 3,000 pisong honorarya ang mga BHW kahit na itinuturing lang silang volunteers. Sa ngayon, nasa 200 hanggang 400 pesos lamang kada buwan ang natatanggap ng mga BHW. At kaugnay po niyan, makakausap natin si Senator J.V. Ejercito, ang sponsor ng Senate Bill 2838. Magandang tanghali po sa inyo, Sen. Yes, Angela, magandang tanghali sa inyo at ating mga taga-subaybay. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Yes, Sen, thank you po for joining us today. Unang tanong po dito, sakop po ng Magna Carta for BHW ay yung mga municipality na nasa classes 3 to 5 lamang. Ang tanong po nila dito, paano naman po yung mga nasa class 1 to 2? Sen? Angela, alam mo, ito ay isang landmark legislation. Hello? Yes, Angela. go ahead po. Yes, ito po ay, kumbaga, this is an ambitious measure kasi po 250,000 plus po ang barangay health workers sa buong Pilipinas total, no? So medyo malaki-laki rin po yan ang kinakailangang funding requirement kung lalahati po natin. Ito naman ay pasimula pa lang naman na inuna ho natin yung 3rd to 5th class kasi po kung titignan nyo po yung data at information, yung po mga nasa first class municipalities, mga cities, second class municipalities, nakapagbibigay naman ho sila ng decent, no, na honoraria sa ating po mga BHWs. Pero yung 3rd to 5th class, ito po yung nasa 200 pesos, minsan 500 pesos, siguro maximum na 800 pesos a month na honoraria per BHWs. No? So, kaya inuna ho natin muna sila, pero pagkaya na po natin, siyempre, pwede na isasama na ho natin yung mga nasa cities at mga first and second class municipalities. Pero sa ngayon kasi tinitingnan ho namin na yun nasa mga cities po ay medyo masasabi nating disente yung kanilang nakukuhang honoraria at mga first class municipalities. So, umpisa pa lang to. Pagkaya na po, bakit hindi po? Sabi ko nga, kung yung pong nakapagbibigay tayo ng ayuda through AIX, through AKAP at iba pa, dapat ho naman itong barangay health workers na ang tingin ko, dahil ako'y dati ring mayor, sila po ang pinaka-overworked, undercompensated na mga government, kahit volunteer sila workers. So, ito'y pauna pa lamang, no? Who knows, baka in a year or two, maamid natin para lahat po ay talaga mabigyan na. Yun nga po yung sinasabi nung karamihan din paano na daw po? Paano naman po saan na daw kukunin yung yung funding dito sa itong Magna Carta na ito? Kaya nga po mas matagal ho kami admittedly dito po sa Senado, Angela, minsan sinasabi mabagal ho kami magtrabaho, pero bago ho natin ipasa ang isang panukala, no, para ito'y maging batas, sinisigurado naman po natin na ito'y may funding na pagkukunan. In the same way that when I sponsored the Universal Healthcare Law, na ito'y landmark legislation, ambitious din, ay talagang sinigurado natin na may funding po ito. Kaya ito naman ay kaya inuna ho natin yung 3rd to 5th class municipalities muna dahil nga po sila po yung pinakamababang honoraria, no? Ikukumpara sa lahat. Dahil po ang ibang probinsya, iba pong cities, ibang first and second class municipalities, kahit paano decente yung naibibigay ng honoraria. Pero sabi ko, once nakayanin na po natin, no, siyempre isasama na po natin lahat, no. So ito po ay initial pa lamang naman, no, for the Magna Carta for the barangay health workers. At hindi na ganun kalaki, kaya nga po naging feasible na ayon naman sa mga BHW organizations of federation na acceptable naman, unahin muna natin yung 3rd to 5th class municipalities para naman medyo sabihin na natin decente yung kanilang honoraria na makukuha. Ako, nakakalungkot, Angela, talagang 200 pesos, 300, pinakamataas na 800 pesos na honoraria, no, na talagang sa ngayon halos wala nang mabibili yan, no, for 1 month. So at least maganda, this will be a breakthrough para sa ating po mga barangay health workers. Yung isa rin po sa isang concern din po nila dito, kung gagawin daw po yung honoraria, baka din daw po pwede isama na rin yung health benefits nitong mga barangay health workers natin dahil sila rin po yung mga nangangalaga ng kalusugan ng mga nasa grassroots level.
At definitely, isasama po sila, no? Unang-una po, kasama na sila sa automatic PhilHealth member na sila bilang dahil sa Universal Healthcare Law. Pero ang ano natin, mabigyan sila ng subsistence allowance, ito pong hazard allowance at hopefully health emergency allowance during public health emergency. So yan yung mga features o mga salient features na ating pong sinama para naman po sa additional benefits para sa ating barangay health workers. Sen JV, taking this opportunity na rin po para tanungin kayo tungkol naman po sa impeachment complaint. Just in case po, for some reason, matransmit po mula sa Kongreso, sa lower house yung complaint papunta po sa Senado. May panahon pa po ba tayo dito sa trial na to o i-defer na lang po after the election? At alam mo kasi, Angela, last 3 days na kami, no? In fact, by Wednesday, after that, we will go on the very long break already, no? Nung campaign period. Kasi kalahati nung aming po makasamahan, mga kampanya. Tapos yung Kongreso, ganun din po. So, yan ang hindi ko alam kung kakayanin pa ng schedule. Pero as much as possible, ayoko sana pag-usapan yung impeachment at yung any political bickerings, Angela, no? Kasi hindi naman sa dahil ayokong manindigan or posisyon, kaya lang napakaraming problema na ating kinakaharap. At isa pa, Angela, ang akin pong isang talagang tinutulak, alam nyo naman siguro, pinagkwento na natin minsan, yung advocacy ko, yung infrastructure development. No, na sa tingin ko, ito yung mga dapat natin pagtuunan ng pansin, napag-iwanan na tayo ng ASEAN neighbors natin, no? Ng Indonesia, Malaysia, Thailand, and even Vietnam. No? Na ngayon, mauungasan na tayo sa kanilang GDP growth, which will make them more attractive this time. So yung foreign investments na sa halip sa atin, pumunta, sa kanila na pupunta. Kaya ako po, bilang advocacy ako po ito, sabi ko nga, sana maintindihan po na taga-suporta ng Pangulong Bongbong Marcos, taga-suporta po ng mga Duterte, na hindi po sa ayaw ko manindigan, pero sana po hayaan nyo ko na tutukan ko po ito. No? Unang-una, siguro idagdag ko lang, nung panahon ni Pangulong Duterte, I'm one of the biggest supporters of the infrastructure development program of then President Duterte, yung pong Build. Lagi nga po kasama sa Japan, no? Doon sa mga railway, nung pinirmahan yung North-South Commuter Line, Metro Manila Subway System. No, so ako yung talagang isa na kilala na talagang sumuporta sa infra projects ng ating pong Pangulong Duterte. Ngayon po na si Pangulong Bongbong Marcos na ang nakaupo ay para masigurado na yung mga infra development projects magtuloy-tuloy, no? Through the Build Better More this time, yung mga sinimulan din ni Pangulong Duterte magtutuloy dito ay hayaan sana akong tumutok dito, no? Ayokong makialam sa political bickerings para lang kung makahabol tayo kasi nag-aalala ako ang Vietnam ngayon at tumataas yung kanilang GDP na pag-iiwanan na tayo doon sa classification. So, yun po. Hindi sa ayokong mag-comment o mag-proposition pero gusto kong tumutok sa mas malaking problema ng ating bansa. Yes, Senator, we get your point. But we also want to know din po, total, gusto niya rin po ng issue-based. Yung isa po sa mga sinasabi nila na national issue din po natin ngayon and yung anti-teen pregnancy bill, which is sinasabi nga po nila talagang malaking problema po ito ngayon sa atin dahil pataas po yung bilang ng mga kabataan na nagbubuntis. So, syempre po, usap-usapan po yung pagbawi po ninyo dito sa pirma sa anti-teen pregnancy bill. Ano po ba yung dahilan? Hindi po ba nung unang ninyong pinirmahan ito, nabasa nyo naman po yung mga provision doon? Well, ako po dati pong mayor, no? And sa local chief executive, medyo alam din po natin ang mga problema ng bayan. Definitely, I am one with controlling our population growth kasi nga hindi naman natin kayang i-sustain ang ekonomiya natin pag talagang lumago ang population natin. At sa paglalakad ko sa mga barangay no, napapansin ko talaga napakaraming mga teenager, mga bata pa lang, may hawak-hawak ng mga sanggol, no? Kaya nga po nung una pumirma ako, kaya lang doon sa mga provision ay may mga nakasaad na medyo masyadong, I would say, call it radical or na sa tingin namin ay kinakailangan na baguhin, no? Para maging ito ay katanggap-tanggap or acceptable, no? So, hindi lang naman po ako nag-withdraw.
halos lahat po, marami, 8 yata ang, kung di ako nagkakamali, na senador, ang nag-withdraw po rito. Pero ang sa amin naman ni Senator Rizon Tiveros na she will submit Actually, a Senator, substitute bill. yes, actually, Opo. Senator, meron na po siyang mga nasubmit na substitute bill nga po dito po sa pinag-uusapan natin. Nakita niyo na po ba yun? Nabasa niyo na po ba yun? Kasi this also addresses yung mga concerns po ninyo, tulad na lamang po ng mga dapat age-appropriate yung pagtuturo sa mga kabataan, yung international Tama. standards na naging malaking issue din, ay wala na rin daw po doon, na iuugnay po yun according po sa religion dito po sa ating bansa, sa ating kultura ng ating bansa most especially. Have you seen all those revisions or substitute bill, Senator? To be honest with you, hindi pa. Kasi nga po, Angela, I've been very busy the past week, very toxic in fact, no? Last week for me, halos ako ang acting majority leader for the remainder kasi Senator Tolentino has been busy also. As we all know, she is also campaigning. Kaya ako nag-acting leader. At the same time, 3 po yung vital bills that I sponsored and defended last week. No? Ito yung Magna Carta, yung pinag-usapan na, Magna Carta for Barangay Health Workers, mining fiscal regime, tapos yung resetting of the BARM elections. 1 week, Yes. kaya nga po, pasensya na po. Talagang hindi ko, wala pa akong panahon para basahin itong tungkol sa Opo, teenage pregnancy bill. Opo. So para to reiterate lang po yung inyong posisyon, hindi naman po kayo totally against this, pero pagka naayos po yung provision na kayo po ay majorly concerned about, ay po pwede na rin po kayo ulit pumirma doon sa bill na yon. Tama po ba? Well, definitely, Angela, kaya nga ako pumirma ng initially kasi I know for a fact that there really is a need for us to address this problem of teenage pregnancy and also control our population more than anything, no? Kasi for us to have a better quality of life, kailangan makontrol din natin yung population natin na sang-ayon sa kakayanin ng ekonomiya natin para mas maganda ang kalidad ng buhay. Kaya lang, yung pong mga controversial provisions, kailangan din siguro maalis. No? That is, kung ito po ay doon sa substitute bill, talagang wala na po doon, mas acceptable na itong substitute bill, then it can be considered. I can consider it. Sir, last na po tungkol po Angela. sa issue na to, Senator JV. Kayo po ba, mas okay po ba talaga na meron pong separate bill, itong anti-teen pregnancy bill? Or okay na po na meron na po kasi daw tayong provision doon sa reproductive health bill natin na CSC, yung Comprehensive Sexuality Education. Your thoughts on that po? Siguro pag-aaral natin kung kinakailangan pa talaga, no? Hindi ko pa actually Okay po. go over ngayon yung substitute, no? So yun lang. Okay. Pasensya na po kasi naging very toxic talaga nung 1 linggo. Medyo tumutok muna ako rito, no? Hanggang matapos itong 30 vital bills that are part of the priority measures. Senator, over the weekend nakita ko po yung mga balita namin, na kasama po kayo dito sa event po, na nagpo-promote po kayo ng event ng rider sa Marilake Highway last weekend. Can you tell us more about it? Kumusta naman po ito? Yes, Angela, kasi ako I'm a known rider for Yes. Marilake has been one of the best or the favorite destination of riders, no, through the years, no, kasi hindi lang maganda yung kalsada ngayon, napakaganda ng tanawin, malamig ang klima, nandiyan ang Sierra Madre, no, and then because of that, Angela, napakarami mga pop-up, mga bagong coffee shops, mga restaurants, mga resorts ang nagtayuan na po dyan, kaya naging number 1 tourist destination na ang Marilake ng Rizal sa ngayon. But the past few years, may mga iilan, hindi naman lahat, na iilang mga riders na naging pasaway, no? Na ginagawa ng karerahan, naging racetrack, tapos nagde-daredevil pa sila. Stunts, Ginagawang performing content. daredevil stunts. Opo, para lang po sa content. At marami ang naapektuhan kasi may mga, Angela, marami dyan, pamilya, mga couples, dyan lang, nadadamay. And ako, personally, mga 2-3 years na ako hindi umaakit dyan kasi nga nasa takot ko na madamay kasi yung sa club ko, yung Club 200, meron kaming membro na nasawi dyan dahil hindi niya kasalanan. Binangga ng isang rider.
So, nagpasya kami ang mga iba't ibang motorcycle riders organization, ang PNP, ang HPG, ang PNP regional and provincial offices, and LTO, no? Nagtulong-tulong kahapon, tas kasama sila yung mga kilalang celebrities, Kuya Kim, sila Jay Taruk at iba Yeah. pa. Nagkaisa kami kahapon, I think more than 2,000 riders joined the ride kahapon yung to make Marilaki safe again. So yan yung ating pong advokasya na gawin nating safe ulit ito para yung turismo natin, matulungan natin yung mga negosyo dyan, matulungan po natin na hindi po ito dapat maging racetrack. Siguro, lastly na lang po, Senator, no, ano na lang po yung mga dapat gawin natin siguro para hindi lang naman po sa Marilaki tayo nakafocus but other highways as well na dinadaanan din po ng mga motorcycle rider para ito po ay maging safe din. Well, I've been advocating. Senator? Senator? Yes, siguro ang payo ko lang, Angel, experienced leader. Respect, no? Tayo, no? Lagi tayong nagbabiyahe, no? May mga rides to enjoy the nature, yung ride, yung lahat-lahat na. Pero respetuhin natin yung mga lugar, halimbawa, lalo pag dumadaan tayo sa mga poblasyon, sa mga bayan, respetuhin natin yung mga nakatira doon. Huwag tayong hahataw doon dahil lugar po nila yan. Maging disiplinado tayo. So, hindi lang po law enforcement agencies, no? Hindi lang PNP, LTO, tayong riders din, kailangan responsable rin tayo to make, para mag-enjoy tayo sa ating pong mga rides and also maging safe din para sa matuto tayong maging responsable. Let us promote motorcycle tourism sa halip na tayo ay ginagawa nating karerahan ang lansangan. In fact, magkakaroon tayo ng ilang bago ng racetrack dyan po sa Rizal. Good news para yung mga gigil, dyan nyo na lang ilabas yung gigil nyo. Huwag nyong gawing racetrack yung Maril. It also applies to other places, Angela, yung mga nag-organize do mga endurance race na yan, rally na yan, mga tour, huwag yung gagawing karerahan ang ating pong lansangan. Hindi po dapat. Dapat dyan, kung meron man, talagang, ano lang, sightseeing to promote tourism and help our economy. Education para sa mga riders. Maraming salamat po sa inyong oras, Senator JV Ejercito.